So, tayo nga po ay mag-aaral ng Canons of Dort sa ating sa pagpapatuloy ng ating Sunday School. Nandito na tayo sa Fifth Head of Doctrine ng Canons of Dort. Ang Canons of Dort ay isa sa mga documents o tinatawag na standards or symbols of the Reformed Church na nagtuturo kung ano ang ating pag-unawa sa ilang mga particular na katuruan in the Reformed tradition. At yung Canons of Dort nga isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Reformed tradition. At ito ay tayo man ngayon ay hindi officially humahawak doon sa mismong Canons of Dort as a document, ay yung ating confession na hinahawakan, 1689 Baptist Confession of Faith, ay sa ilang mga punto ay nahubog ng Canons of Dort. At itong mga katuruan na napapaloob dito ay mga katuruan na ating pinapahalagahan, tinitindigan na ito'y mahalaga para sa ating paglago sa kabanalan. At ito nga yung sa ating pag-aaral, nandito na tayo sa Fifth Head of Doctrine. At ang subject na ito ng Fifth Head of Doctrine ay of the perseverance of the saints. Sabi sa yung First Head of Doctrine, yung divine predestination. Second Head of Doctrine, of the death of Christ and the redemption of men thereby. Yung third and fourth Head of Doctrine ay of the corruption of man, his conversion to God, and the manner thereof. And nandito tayo sa fifth, of the perseverance of the saints. Yung fifth Head of Doctrine ay merong 15 articles at merong 9 rejections. At ating ngayong pag-aaralan, ang subject nito ay perseverance of the saints. At ito na siguro doon sa 5 heads of doctrine, sa 5 points of doctrine, ang pinaka tumutukoy or mas pinakamalapit ang relasyon sa experience ng mananampalataya ng kanyang buhay Kristiyano. Ito ay tumutukoy sa kanyang pamumuhay at ito'y sumasaklaw sa kanyang buong buhay bilang isang mananampalataya. At ano ngayon yung issue dito sa tinatawag na perseverance of the saints? Sabi sa Remonstrance article ng 1610, ito yung Remonstrance, again, ito yung posisyon ng mga Arminians. Ang tawag sa kanila noon ay mga the Remonstrants. Yung word lang naman na remonstrant, ang ibig sabihin ay ang kanilang pagtutol. So, yung kanilang mga tinutulan, ito yung kanilang nilahad noong 1610, at ito yung 5 heads of doctrine na tinatalakay sa Canons of Dort. Sabi nila sa kanilang fifth article ng Remonstrance, sabi nila, whether true believers are capable through negligence of forsaking again the first beginning of their life in Christ, of again returning to this present evil world, of turning away from the holy doctrine which was delivered them, of losing a good conscience, of neglecting grace, that must be more particularly determined out of the Holy Scripture before we ourselves can teach it with full confidence of our mind. So, noong 1610 ay sinabi nila tungkol sa mga believers kung pwede bang mangyari na iwan nila yung kanilang pananampalataya, tumalikod sila sa biyaya at finally sila ay mahulog sa kapahamakan. They turn away from the holy doctrine which was delivered them. Maaari bang mangyari ito noong 1610? Ang kanilang official statement ay that must be more particularly determined out of the Holy Scripture before we ourselves can teach it with the full confidence of mind. So sinabi lang nila, hindi kami persuaded na mayroong malinaw na posisyon kung dito ba ay mawawala, pwede bang mangyari na mawala ang kaligtasan, mawala ang pananampalataya ng isang tunay na mananampalataya. Pero ang nangyari nga after 1610 ay nagkaroon ng maraming diskusyon
After ng 1610, nung nilabas nila yung kanilang remonstrance, ay nagkaroon ng maraming diskusyon, nagkaroon ng constant remonstrance, nagkaroon ng mga public debates at mga public writings. At pagdating ng 1618, nung Synod of Dort, kinailangan nilang mag-submit ng kanilang pagpapaliwanag noong bawat heads of doctrine. At yung kanilang document, makikita din natin ito sa tinatawag na The Opinions of the Remonstrants. Ito ay published din na document. At ito yung sinubmit nila dun sa synod. At ang kanilang paliwanag in 1618, we do not believe that true believers, though they may sometimes fall into grave sins which are vexing to their consciences, immediately fall out of every hope of repentance. So ibig sabihin nila, kung mahulog man sa kasalanan ang mga mananampalataya, hindi naman immediately sila nawawalan ng pag-asa na maaari pa silang makabalik. So hindi iyon ang mangyayari. So we do not believe that they immediately fall out of every hope of repentance. But we acknowledge that it can happen. So yun yung kanilang posisyon. Pwede itong mangyari that God, according to the multitude of His mercies, may recall them through His grace to repentance. In fact, we believe that this happens not infrequently. So, naniniwala sila na pwedeng mangyari na mahulog ang isang mananampalataya and fall out of yung grace, pero may pag-asa pang makabalik. At tingin nila, naniniwala naman sila na sa biyaya ng Diyos, maaari itong mangyari at ito ay actually nangyayari frequently. So, yun ibig sabihin nilang not infrequently. Ito'y nangyayari madalas na bumabalik sa pananampalataya ang mga nahuhulog. So far, yun naman ay isang gracious position about how sinning believer can return. May hope of repentance, pati yung mga nahuhulog. Pero sabi nila, we cannot be persuaded that this will certainly and indubitably happen. Hindi sila, or tingin nila hindi ito matitiyak from Scripture, hindi ito tinuturo, na ang tunay na mananampalataya ay certainly and indubitably babalik. So sinasabi nila hindi sure kung babalik pa talaga ang mga nahuhulog sa pananampalataya kung sila ay tunay na mananampalataya. Sabi nila, a true believer, as for the present time, he can be certain about his faith and the integrity of his conscience, and thus also concerning his salvation and the saving benevolence of God toward him, for that time can be and ought to be certain. So, ibig sabihin, ang isang mananampalataya, maaaring for a present time na meron siyang kasiguraduhan tungkol sa kanyang pananampalataya habang siya ay namumuhay ng relatively matuwid, ay pwede, for that time, pwede siyang maging assured of his salvation. Pero yun ang ibig nila sabihin. For the time na meron siyang pamumuhay ng matuwid, pwede siyang magkaroon ng assurance. Pero, hindi siya, sabi pa nila, on this point, we reject the pontifical opinion. Ibig tinutukoy nila yan yung pananaw ng Roman Catholic na sa kanilang pananaw ay hindi talaga ordinarily nagkakaroon ng assurance ang mga believers. So, sila merong pwedeng magkaroon ng assurance pero only for a certain time at only for that time. They ought to be certain. Pero sa kanila ding pananaw, sabi, a true believer can and ought indeed to be certain for the future that he is able by diligent watchfulness through prayers and through other holy exercises to persevere in true faith. And he ought also to be certain that divine grace for persevering will never be lacking. But we do not see how he can be certain that he will never afterwards be remiss in his duty, but that he will persevere in faith in those works of piety and love which are fitting for a believer in the school of Christian warfare. Neither do we deem it necessary that concerning this thing a believer should be certain. So, sinasabi nila, hindi maaaring maging tiyak ang mananampalataya for yung kanyang buong buhay only for during the time na siya ay namumuhay in a lively Christian faith
yun lang yung time na pwede siyang magkaroon ng assurance. Pero wala siyang pwedeng panghawakan para maging tiyak na sa kanyang buong buhay siya ay maliligtas. Hindi siya pwedeng magkaroon ng katiyakan about his eternal destiny. We do not see how he can be certain that he will never afterwards be remiss of his duty, but that he will persevere in faith. Hindi siya sure that he will persevere in faith. At sabi pa nila, neither do we deem it necessary that concerning this thing a believer should be certain. So sa pananaw ng mga Arminians, the Remonstrants, ay tingin nila hindi necessary for Christians to have assurance of salvation. So, kung isa-summarize ko lahat ng kanilang opinions, nilagay naman nila ito at ma-access nyo, i-search nyo lang opinions of the Remonstrants. May lalabas na marami ibang website na nag-compile or nag-republish ng kanilang document. At ito ay summary ko ng mga kanilang opinions at I used their own words. I condensed it para madaling ipakita, pero I used their own words para fair sa kanila kung ano talaga ang kanilang sinasabi. Una, sabi nila, perseverance is not an effect of unconditional election. So yung pananatili sa pananampalataya is not based on unconditional election, pero ito ay conditional upon yung iyong paggawa, sa iyong pagkilos. Yun yung basis of perseverance. Pangalawa, God provides believers sufficient grace for perseverance, but they may resist. So, ang ginagawa ng Diyos, ang grace na binibigay niya ay binibigay niya ng capacity ang lahat na mag-persevere, pero sila ang kailangang gamitin ito at sa kanilang sariling pasya or will, ang kanilang pag-persevere. Pag hindi nila ito ginawa, maaari silang mag-fall away at they will never, at sila nga ay, they may perish. So, pag ganon, true believers can sin such as to fall away from justifying faith. This is not only possible, but happens frequently. So yan, sinabi nila yan mismo na ang tunay na mananampalataya ay maaaring mahulog from justifying faith at ang pagkakasabi talaga nila, can sin, ay maaaring magkasala in such a way that is inconsistent with justifying faith at hindi lamang ito posible, but it happens frequently. So, nangyayari na mawala na sila through sin, mawala sila sa justifying faith, and this is not only possible, it happens frequently. Sabi nila sa ika-4, true believers can commit grievous sins, persevere, and die in them, and therefore finally fall away and perish. So, ito yung kanilang remonstrant position. And 5, not that they immediately lose all hope of repentance, but this is not impossible. So, hindi necessarily na wala ng pag-asa makabalik, pero sa kanilang pananaw ay hindi imposibleng hindi na sila bumalik. Hindi imposibleng hindi na sila bumalik. Posibleng hindi na sila bumalik. Ayun. So, number 6, sabi, can have conditional, provisional assurance, but not necessary. So, pwedeng magkaroon ka ng assurance of your salvation, pero ito ay on the basis of your working, on the basis of your consistency in the duties, at habang wala, you cannot have assurance, at sa totoo lang, para sa kanila ay hindi ito necessary na maging assured. So, kung titignan natin yung Canons of Dort at ikukumpara doon sa opinions of the Remonstrants, makikita na talagang diretsong sinasagot yung mga kanilang posisyon. At sa kanilang pananaw, in my summary of the Canons of Dort here, sa 5th main point of doctrine, the perseverance of the saints, ang kanilang sinasabi, una, believers can fall into grievous sins. Itong makikita sa Articles 1 to 5. At pangalawa, but God certainly perseveres believers. God certainly preserves believers. Iniingatan niya ang mga lahat ng mananampalataya at ito'y tiyak. Ito yung sinasabi from Articles 5 to 8.
At sa kanilang pangatlo, believers ought to have assurance of this preservation. Ito ay kailangan na mayroong katiyakan ang mga mananampalataya at ito'y mabuti para sa kanila na magkaroon ng katiyakan sa kanilang kaligtasan. At ito yung tinuturo ng Canons of Dort. Again, ang gagawin lang natin, mainly, babasahin natin yung lahat ng articles, kinondense ko yung iba, though may ikli naman usually yung kanilang articles dito. So, una, Article 1, titignan natin yung first articles nga from 1 to 5. Ang kanilang point is that believers can fall into grievous sins. Sabi sa Article 1, the regenerate is not entirely free from sin. Those people whom God, according to His purpose, calls into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord, and regenerates by the Holy Spirit, He also sets free from the reign and slavery of sin, though in this life not entirely free from flesh and from the body of sin. So, ang mga niligtas ng Diyos, niligtas na rin from the reign and slavery of sin, pero sa ating buong buhay ay hindi pa buo ang ating pagkakapalaya from the flesh and from the body of sin. At kaya, sabi sa Article 2, hence, daily sins of weakness arise. So, araw-araw nagkakasala pa rin ang mga mananampalataya. And blemishes cling to even the best works of God's people, giving them continual cause to humble themselves before God, to flee for refuge to Christ crucified, to put the flesh to death more and more by the spirit of supplication and by holy exercises of godliness, and to strain toward the goal of perfection, until they are freed from this body of death and reign with the Lamb of God in heaven. So far, Article 1 and 2, ang sinasabi pa lang ng Canons of Dort ay na magkakasala pa rin ang lahat ng mananampalataya, hindi pa lubusang naaalis ang lahat ng kasalanan, at araw-araw hanggang maging sa pinakamabuti nating gawa, meron pa ring kasalanan. At ang naidudulot nito, tayo nagpapakumbaba at kumakanlong kay Jesus at patuloy na lumalaban sa ating laman at lalo pang nagpupursige tungo sa perfection. So ito ang ginagawa ang dinudulot ng kasalanan sa mananampalataya. Sa Article 3, God's preservation of the converted. Because of these remnants of sin dwelling in them, and also because of the temptations of the world and Satan, those who have been converted could not remain standing in disgrace if left to their own resources. But God is faithful, mercifully strengthening them in the grace once conferred on them, and powerfully preserving them in it to the end. So, dito ay meron ng statement na God preserves those lahat ng kanyang mga mananampalataya. At ito ay nagmumula sa awa ng Diyos. Those who have been converted could not remain standing in disgrace if left to their own resources. So far, Articles 1, 2, 3, ang pinakapunto pa rin ay kung paanong ang mga tao sa kanilang sarili ay hindi nagpe-persevere. Sila ay patuloy pa rin nagkakasala at kung sila ay iwan sa kanilang sarili, sila ay mananatiling or sila talaga ay hindi magpe-persevere. Pero meron na ditong pauna noong preservation na tinitindigan ng Reform, but God is faithful, mercifully strengthening them in the grace once conferred on them. Sa Article 4 ay ang binigay na pamagat, the danger of true believers falling into serious sins. Sabi, by their own fault, believers can depart from the leading of grace, be led astray by the desires of the flesh, and give in to them. For this reason, they must constantly watch and pray, that they may not be led into temptations. When they fail to do this,
Not only can they be carried away into sins, even serious and outrageous ones, but also by God's just permission, they sometimes are so carried away. Witness the sad cases described in Scripture of David, Peter, and other saints falling into sins. Ituloy ko lang muna hanggang Article 5. Sabi, the effects of such serious sins, by such monstrous sins, however, they greatly offend God, deserve the sentence of death, grieve the Holy Spirit, suspend the exercise of faith, severely wound the conscience, and sometimes lose the awareness of grace for a time. So, makikita natin from Articles 1 to 5 on the perseverance of the saints, ang parang sinasabi nila, the saints do not persevere. So, ang punto ng canons of Dort ay na yung mga niligtas na ng Diyos, mga regenerate na, binigyan na ng pananampalataya, kung liban sa biyaya ng Diyos ay sila'y hindi magpe-persevere. At actually, kahit na meron ng biyaya ng Diyos of regeneration at binigyan na sila ng kakayanan na gumawa ng mabuti, patuloy pa rin silang nagkakasala. Yung maaaring yung Article 4 talagang dinidiin pa na hindi lamang yung mga normal, ordinary sins na para sa mata natin forgivable, ay maaaring pati mga heinous, outrageous sins ay gawin ng mga tunay na mananampalataya. At kaya nga binigay pa nila example si David at si Peter, mga examples written in Scripture na talagang nahulog into outrageous, scandalous sins. Sila yung mga tunay na mananampalataya pero maaaring mahuhulog sa ganoong kalagayan. At sinasabi nila dito sa Article 5, by such, ang effects nun, they greatly offend God, deserve the sentence of death, grieve the Holy Spirit, suspend the exercise of faith, severely wound the conscience, and sometimes lose the awareness of grace for a time. At dito sa Articles 1 to 5 pa lamang, ay meron ng mga dapat ating pulutin sa pagtuturo ng perseverance of the saints. Ang minsang even among Calvinist teachers ay nagkakamali ng presentation about the perseverance of the saints. Sabi nga ni Charles Hodge sa kanyang systematic theology na Arminius himself was more orthodox in his language about the inability of man at yung grace than sometimes is acceptable in the Calvinist churches. So, minsan si Arminius mismo ay mas tama pa yung turo tungkol sa inability of man in the grace of God, although ang nangyari nga, yung Arminians ay mas nilayo yung kanyang pagtuturo at yung ngayon minsan yung mga Calvinists ay actually parang mga Arminians sa kanilang pagpapaliwanag. So ito yung recover ng Canons of Dort, ng pag-aaral ng Canons of Dort, na ang isang dapat ngang maibigyan uling diin ay na yung na ang pananaw about the saints is that they continue to sin and even sin grievously. Kasi minsan nga dahil isa sa mga popular na teachers of Calvinism ngayon ay proponent of nung tinatawag na Lordship Salvation. At ang kanyang presentation of perseverance of the saints is that yung perseverance of the saints is the proof of your being elect. So para mapatunayan na ikaw ay elect, ikaw ay magpe-persevere. At kung ganoon, ay para bang hindi mo alam kung ikaw ay elect hanggang sa huli. Malalaman mo lang kapag nag-persevere ka na to the end. Doon mo malalaman na ikaw ay elect, doon mo malalaman na ikaw ay maliligtas. So, kapag ganoon ang pananaw, nabaligtad nga yung pagtingin kung ano ang nauuna at ano ang basihan ng ating assurance. And also, ay nalilihis dun sa pag-unawa about yung perseverance. The saints, first of all, they continue, kung saan man sila nagpe-persevere, una, they persevere in sinning. Sila ay nagpapatuloy na nagkakasala and they might even
sin grievously. Pero ang tinutukoy na perseverance of the saints kung saan sila iniingatan ay ang kanilang pananampalataya, particularly the theological language used ay they persevere in the state of grace. Sila'y laging nandoon sa state of grace na napapaloob sila sa biyaya at hindi sila na aalis doon. Hindi na laging fruitful ang kanilang buhay, so hindi na laging makikitaan ng patunay na sila'y mga tunay na mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang gawa. Maaari silang magkasala, maaari silang magmukhang hindi sumasamba dahil sa kanilang pagliko sa kanilang pananampalataya at sa kanilang mga ginagawang mga kasalanan. Pero hindi ibig sabihin nun na sila ay hindi elect, kundi dapat sa mga mananampalataya ang nagiging effect nito ay una, magkakaroon sila muli ng takot sa Diyos kasi they greatly offend God. And also na sila nga ay, sabi sa Article 2, that they will humiliate themselves, humble themselves, and also continue to flee to God or to Christ for refuge. So, yun yung mga nililinaw nung first 5 articles, kung ano yung perseverance of the saints. They persevere in clinging to Christ by faith alone. Kasi patuloy silang magkakasala, patuloy silang walang ibang magagawa kundi kumapit lamang kay Jesucristo. At yun actually ang pagmumulan, i-insist later ng Canons of Dort, yung pag-persevere in faith, yun ang pagmumulan ng any good work at all, any true loving work na pagmumulan ng isang mananampalataya. So, sa pagpapatuloy ng Article 5 ay ito yung kanilang sinabi na sometimes they lose the awareness of grace for a time until after they have returned to the way by genuine repentance, God's fatherly face again shines upon them. So maaaring mangyari sa isang tunay na mananampalataya na talagang mahulog sila sa kasalanan and even continue in that for a time. Yung binigay nga nilang example ay si David na yung nangyari sa kanya, gumawa siya ng kasalanan, kay Bathsheba, and for a time, mukhang wala siyang planong magsisi tungkol doon. Probably, he continued to outwardly worship God at siya'y hari, at siya'y kinikilala at napapaligiran ng mga Hudyo at mga laging strict na mga pare na kailangan sumamba. So, baka ginawa niya yun, pero pinagtatakpan niya yung kanyang kasalanan. At kaya, kinailangan pa na siya'y sugurin ng isang propeta para ipamuka sa kanyang kasalanan. So, ang nangyari nga, yung sinasabi dito, for a time, they lost the awareness of grace. Pero magkakaroon ng until after they have returned to the way by genuine repentance, God's fatherly face shines again upon them. At ito yung sinasabi sa Article 6, bakit ito mangyayari, bakit sila tiyak na God certainly preserves believers? For God, who is rich in mercy, according to His unchangeable purpose of election, does not take His Holy Spirit from His own completely, even when they fall grievously. Neither does He let them fall down so far that they forfeit the grace of adoption and the state of justification, or commit the sin which leads to death, the sin against the Holy Spirit, and plunge themselves entirely forsaken by Him into eternal ruin. So hindi yan hahayaan mangyari ng Diyos sa kanyang mga hinirang. At ito may direct statement contradicting the opinion of the remonstrants that the perseverance is not based on the unchangeable election. Sinabi nila, it is according to His purpose of election na hindi niya inaalis yung Holy Spirit from doon sa kanyang mga hinirang. At ito ay even when they fall grievously. Kung ikaw ay hinirang ng Diyos, even when you fall grievously, ito ay kikilos pa rin ng Diyos para ikaw ay pabalikin. So, yun yung paninindigan about God's
saving intervention para ikaw ay hindi hayaan na tuluyang mahulog sa kapahamakan. So sabi sa Article 7, God preserves in those saints when they fall His imperishable seed from which they have been born again, lest it perish or be dislodged. By His word and Spirit, He certainly and effectively renews them to repentance, so that they have a heartfelt and godly sorrow for the sins they have committed, seek and obtain through faith and with a contrite heart forgiveness in the blood of the mediator. Experience again the grace of a reconciled God, through faith adore His mercies, and from then on more eagerly work out their own salvation with fear and trembling. So isa sa mga usual na nagiging objection sa perseverance of the saints as Calvinists teach it ay yung ang dating sa kanila, kahit ano pwede mong gawin at maliligtas ka pa rin in the end. Yun yung maling pag-unawa sa Calvinist teaching. Ang turo ng Calvinism actually ay na maaari kang mahulog even to grievous sins, pero sa biyaya ng Diyos ay hahabulin ka niya even at the lowest of your lowest and darkest of your sin, hahabulin ka niya para ikaw ay pabalikin. At hindi na mananatili ka lang sa iyong kasalanan habang buhay. Ang epekto ng biyaya ng Diyos is that you, with heartfelt and godly sorrow, you seek and obtain through faith and with a contrite heart forgiveness in the mediator, experience again the grace of God, and through faith adore His mercies, and more eagerly work out your own salvation with fear and trembling. So ito ang hindi siya na in the end you will be saved, kundi by the grace of God, He will not let you fall so grievously that you perish finally. Lagi kang hahabulin ng Diyos para ikaw ay pabalikin. And ito ang Article 8, the certainty of this preservation. So it is not by their own merits or strength, but by God's undeserved mercy that they neither forfeit faith and grace totally, nor remain in their downfalls to the end and are lost. With respect to themselves, this not only easily could happen, but also undoubtedly would happen. But with respect to God, it cannot possibly happen, since His plan cannot be changed. His promise cannot fail. The calling according to His purpose cannot be revoked. The merit of Christ as well as His interceding and preserving cannot be nullified. And the sealing of the Holy Spirit can neither be invalidated nor wiped out. So, yung katiyakan ng ating yung pag-iingat ng Diyos sa atin at na hindi niya tayo bibitawan ay hindi because of anything in us or dahil sa ating sariling lakas. At yun yung nililinaw dito, with respect to themselves, to believers, ay not only could this easily happen, this undoubtedly would happen. Pero dahil ang Diyos ang nag-iingat, it cannot possibly happen. At yun yung mga basis, His plan, His promise, and the calling, the merit of Christ, and His interceding, and the sealing of the Holy Spirit, lahat ng yan ay hindi maaaring baligtarin. Kaya't ang preservation of God ay tiyak. So, yung dahil tiyak ang ating kaligtasan, ito na yung huling mga articles, ay sa pananaw ng mga ng remonstrants ay yung assurance ay hindi necessary at hindi makakatulong sa mga mananampalataya. Pero ito yung pinaninindigan ng Reform, the assurance is actually necessary and helpful for all believers. Sabi niya sa Article 9, concerning this preservation of those chosen to salvation and concerning the perseverance of true believers in faith, believers themselves can and do become assured in accordance with the measure of their faith, by which they firmly believe that they are and always will remain true and living members of the church, and that they have the forgiveness of sins and eternal life. Yung main point dito is that believers can and do become assured.
yung possibility of knowing. Kasi nga, sa Roman Catholics, hindi at all posible. Ordinarily, hindi mo yun malalaman. And dun sa Armenians ay yung kanilang pananaw is that you can only have a provisional conditional assurance for a time. Pero itong tinitindigan ng Reform, they can be assured that they will persevere unto the end. So, yun lamang yung main point na Article 9. At sa Article 10, the ground of this assurance, yung paano malalaman na ikaw ay, ano yung pagbabasihan mo para ikaw ay magkaroon ng katiyakan, it does not derive from some private revelation beyond or outside the Word, but from faith in the promises of God, which He has very plentifully revealed in His Word for our comfort, from the testimony of the Holy Spirit testifying with our spirit that we are God's children and heirs. And finally, from a serious and holy pursuit of a clear conscience and of good works. And if God's chosen ones in this world did not have this well-founded comfort, they would be of all people most miserable. So, ito yung main point again ng Canons of Dort, ay hindi ito nalalaman lamang kung ibulong sa iyo ng banal na Espiritu na ikaw ay elect by special revelation, kundi by faith in the promises of God and also the testimony of the Holy Spirit, and also from a serious and holy pursuit of a clear conscience and good works, maaari kang magkaroon ng katiyakan na ikaw ay kasama sa mga elect at ikaw ay ipe-preserve. At kung itong statement sa huli, if God's chosen ones in this world did not have this well-founded comfort, they would be of all people most miserable. So ito yung kanilang statement against the remonstrants na yung assurance is not necessary for believers. Sinasabi nila na they will be most miserable kung walang assurance ang mga mananampalataya. So, meanwhile, inaamin pa rin ng at ina-admit naman sa Canons of Dort that yung main point lang basahin ko, they do not always experience this full assurance of faith and certainty of perseverance. So, hindi naman palagi itong na-experience. But God, the Father of all comfort, by the Holy Spirit, revives in them the assurance of their perseverance. So, nagkakaroon ng pagkakataon sa buhay ng mananampalataya na maaaring hindi nila na-experience yung assurance na yon. Pero, hindi ibig sabihin na wala silang assurance forever at na ito'y nakabase lamang sa kanilang paggawa. Kundi, ito'y maaaring maibalik sa kanila sa pamamagitan nga ng promises of the gospel, pagpapalala sa kanila ng Holy Spirit testifying in their hearts that they are the children of God, and also pag sila ipinabalik na sa kanilang in their diligence in the use of the ordinary means. So, meron din namang binabanggit sa Canons of Dort about yung doubts na ito'y part of the experience of believers, pero nag-i-insist lang sila na ito'y ibinabalik ng Scripture, ito'y gusto ng Diyos para sa atin na tayo ay magkaroon ng assurance. Makikita yan sa Article 12. Ito sabi nila, this so far from making true believers proud and carnally self-assured, assurance is rather the true root of humility, of childlike respect, of genuine godliness, of endurance in every conflict, of fervent prayers, of steadfastness in cross-bearing and in confessing the truth, and of well-founded joy in God. Reflecting on this benefit provides an incentive to a serious and continual practice of thanksgiving and good works, as is evident from the testimonies of Scripture and the examples of the saints. So, dito kanilang ipinaglalaban na yung assurance ay actually nakakapagbigay ng incentive to godliness.
merong statement dun sa Opinions of the Remonstrants na yung turo na accepted in Calvinism is an enemy to all good morals. Yun yung kanilang ginamit na salita. Ito'y sagabal to all good morals. So, kanilang ini-insist dito na it is actually the true root of humility kung ikaw ay nagpapatuloy. Maganda yung paliwanag dito sa Article 13 kung paano nangyayari yon. In those put back on their feet after a fall, assurance produces a much greater concern to observe carefully the ways of the Lord which He prepared in advance. They observe these ways in order that by walking in them, they may maintain the assurance of their perseverance, lest by their abuse of His fatherly goodness, the face of the gracious God, for the godly looking upon His face is sweeter than life, but its withdrawal is more bitter than death. They turn away from them again with the result that they fall into greater anguish of spirit. So dito sa in-underline kong part ay dito lumalabas yung isang prinsipyo ng mga Reformed na kung paanong assurance of salvation ang pagmumulan ng tunay na kagalakan at pagsunod sa mga mananampalataya. Dahil ang iniisip ng mga Arminians, kapag binigay mo ang katiyakan na ligtas na ang isang mananampalataya, binigay mo sa kanya na ang Diyos iingatan ka kahit anong iyong gagawin, ay ang ibig sabihin nun, wala nang stakes para sa kanya kasi sure naman siya sa kaligtasan. So maganda para sa isang mananampalataya, tingin nila, na hindi siya sure. Habang hindi ka sure sa iyong kaligtasan, ay mas gagawa ka ng mabuti, mas ipaglalaban mo na gumawa ng kabanalan. Pero ang sinasabi ng Canons of Dort, itong in-underline ko lang, tingnan natin, sabi, for the godly, looking upon His face is sweeter than life. Dahil para sa mga niligtas ng Diyos, mayroon ng mas mahalagang usapan, mayroon ng mas mahalagang kondisyon, hindi na yung ako'y maliligtas mula sa kapahamakan. At mayroon ng mas bitter than death. Mas malala para sa mga mananampalataya yung withdrawal of the face of God kaysa yung threat of being eternally damned. Kaya yung sa tingin ng mga Arminians at yung pinanghahawakan ng Catholics na kailangan hindi ka sure para ikaw ay magpakabanal, ay dahil tingin nila ang greatest motivation para ikaw ay gumawa ng mabuti ay yung threat of condemnation, yung uncertainty na baka ikaw ay condemned. Pero sinasabi dito sa Canons of Dort, hindi. For the godly, the withdrawal of his face is more bitter than death. Kaya meron nga statement sa Belgic Confession na sinasabi na without justifying faith, walang gagawin ng isang tao kundi out of fear of condemnation. Yun lamang ang kanyang gagawin at hindi ito magiging tunay na pag-ibig kasi ginagawa lang niya out of fear of condemnation. Pero kung ang isang tao ay assured at saka mo binigay sa kanya at nauna na ipakita sa kanya yung biyaya ng Diyos na mag-ingat sa kanya, mas lalo siyang nagkakaroon ng motivation to do good works. Mas lalo siyang, mas malakas ang kanyang motivation kasi nga there is something more than life that he is yearning for, and there is something more bitter than death that he fears. Kaya yun yung kanyang mas nagda-drive sa kanya. At kaya yung statement nila ay assurance is no inducement to carelessness. It produces a much greater concern to observe carefully the ways of the Lord. Dahil nga, ang tunay na good work, yung kanina ding binanggit ko sa sermon, is that it should be a love from a pure heart. A childlike joy at hindi out of servile fear yung ating paglilingkod sa Diyos. At kaya kung ito ang magiging nature of our work, kailangan it starts from assurance. Kaya mas kailangan nagsisimula from assurance rather than
iwi-withhold mo yung assurance para matakot sila kung sila ay maliligtas. So, dito sa Perseverance of the Saints, sabi ni Louis Berkhoff, the doctrine of perseverance requires careful statement, especially in view of the fact that the term perseverance of the saints is liable to misunderstanding. So, ito yung kanyang pinaliwanag, not merely to the effect that the elect will certainly be saved in the end. So, usually, yun yung pinaka-point na nakukuha sa mga pagtuturo ng perseverance of the saints na parang ang gusto lang, in the end, maliligtas ka pa rin kahit ano ang iyong gawin. Pero, sinasabi nga ng Canons of Dort ay hindi lamang yung huli ang pagliligtas at biyaya ng Diyos, iingatan kanya all throughout. Hindi ibig sabihin na sa kanyang pag-iingat all throughout at hindi ka magkakasala, pero maging sa iyong malalim at patuloy na pagkakasala, iniingatan ka ng Diyos na hindi ka tuluyang mapahamak. So, ganoon yung preservation ng Diyos, yun yung kailangang ilinaw at yun yung nililinaw sa Canons of Dort na yung pag-iingat ng Diyos ay nagpapatuloy at hindi lang about yung end, nahahayaan ka na lang niya at ililigtas ka na lang din niya sa huli, kundi iingatan ka niya all throughout, even as you fall grievously, ay iingatan ka niya para hindi ka tuluyang mahulog. At gagamitin pa nga niya minsan ang mga pagkakahulog para itong maging daan para ikaw ay mas lalong magpakumbaba at ang iyong pagbangon ay magiging mas makapagdulot sa iyo ng bagong pag-ibig sa Kanya. Kung titignan natin si David at si Peter, yung example ng mga pagkakahulog, pagkatapos na sila ay makapanumbalik, mas nagkaroon sila ng mas masigla, mas mainit na pag-ibig para sa kanilang Panginoon. So, ganoon yung pagkilos ng Diyos sa mga Kanyang hinirang na maging yung kanilang pagkakahulog gagamitin niya para mas lalong sila'y pabanilin, pag-initin ng kanilang pag-ibig. And ito yung isa very specifically, that they who have once been regenerated and eventually called by God to a state of grace can never completely fall from that state and thus fail to attain to eternal salvation, though they may sometimes be overcome by evil and fall in sin. So, yun yung nililinaw about the perseverance of the saints, na hindi lamang about their end, pero they can never completely fall. Maaari silang mahulog sa mga grievous sins, pero in God's grace ay hahabulin pa rin sila even when they run so far away. Kasi ganoon ang pag-ibig ng Diyos. So, kaya nga yung Article 14 is God's use of means in perseverance, hindi lamang na dahil nag-decide ako from the foundations of the world na ililigtas ko kayo in the end, ay na sige bahala na kayo dyan, balikan ko na lang kayo pag final judgment na. Hindi ganoon yung perseverance of the saints, kundi na dahil nag-decide ang Diyos from the foundations of the world, gagamitin niya ngayon ang lahat at kikilusin niya ang lahat ng bagay para ingatan ang lahat ng kanyang mga hinirang. So siya gumagamit ng mga kasangkapan, gumagamit ng means. Yun yung tinutukoy sa Article 14. Ang tinukoy dito ay yung proclamation of the gospel. Yun yung paraan na gagamitin ng Diyos para ikaw ay dalhin sa kaligtasan at also para ingatan yung proclamation of the gospel. At Article 15, sinasabi lamang dito yung ano yung contrasting reactions to the teaching of perseverance. Hindi nyo nakita, nag-post si Brother Mark yan kahapon. Parang nag-advance reading siya at yan yung kanyang post. Article 15 ng kung ano yung nagiging tugon sa perseverance of the saints. This teaching which God has very richly revealed in His Word for the glory of His name and for the comfort of the godly, and which He impresses on the hearts of believers, is something which the flesh does not understand, Satan hates, the world ridicules, the ignorant and the hypocrites abuse, and the spirits of error attack. The bride of Christ, on the other hand, has always loved this teaching very tenderly and defended it steadfastly as a priceless treasure. So, ito ay again pagkontra dun sa sinabi ng remonstrance that it is not necessary to pag-aralan pa yung
assurance na ito i-attain kasi maaaring mas makatulong sa mga mananampalataya na hindi sila tiyak sa kanilang kaligtasan. So bilang conclusion, ito yung summary ng Baptist Confession of Faith, and I think it captures all the points. Though many storms and floods arise and beat against them, yet they shall never be able to take them off that foundation and rock which by faith they are fastened upon. Notwithstanding, through unbelief and the temptations of Satan, the sensible sight of the light and love of God may for a time be clouded and obscured from them, yet he is still the same, and they shall be sure to be kept by the power of God unto salvation, where they shall enjoy their purchased possession, they being engraved upon the palms of his hands, and their names having been written in the book of his life, from a book of life from all eternity. So na-capture dyan yung main points na kailangang i-diin about the perseverance of the saints. Na una, kailangan tandaan, they may fall and they will fall ng marami. Pero hindi sila maaalis to that rock which by faith they are fastened upon. Yun yung ibig sabihin ng kanilang perseverance. Hindi sila maaalis doon even when they grievously fall. Yung mga tunay na mananampalataya. Ito'y maaaring yung kanilang mga paghuhulog, pagkakahulog ay maaaring mag-uga ng kanilang katiyakan. Pero sa biyaya din ng Diyos na nagpe-persevere nga at hindi tumitigil ang pag-iingat ng Diyos sa kanila, ibabalik sila to that assurance para pakita sa kanila muli ang kanilang ang biyaya ng Diyos. Para sa noong dati ding pinag-aaralan ko ang Perseverance of the Saints, isa sa mga pinaka nag-convince sa akin ng Perseverance of the Saints ay ang isang simpleng argumento na sa totoo lang lahat tayo naniniwala, lahat ng mga mananampalataya ay umaasa na tayo ay magpe-persevere dahil sa langit ay tayo umaasa na walang mahuhulog. So, kung for eternity, meron tayong pinanghahawakan na sa yung mga makasalanan ngayon for all eternity ay hindi na mawawala sa biyaya ng Diyos, ay ito ay isang patunay na meron tayong pagtiwala sa kakayanan ng Diyos na ingatan ang lahat ng mga kanyang mga hinirang. So, kung umaasa nga tayo sa isang eternal na pag-iingat ng Diyos, bakit hindi magawang pagkatiwalaan yung 70, 80, 90 or 150 years maximum na yung pananatili dito sa lupa na pag-iingat sa iyo. Kung 10,000 years kang nagpupuri doon, iingatan ka ng Diyos such that even after 10,000 years, gusto mo pang magpuri even more. Ganoon ang ating pinaniniwalaan about the grace of God at yung pag-iingat niya sa atin. At kaya hindi matanggap ng mananampalataya ang pag-atake sa Perseverance of the Saints. Yun nga yung simpleng argumento ni Charles Spurgeon sa kanyang Defense of Calvinism about Perseverance of the Saints. I cannot comprehend the gospel that lets its saints fall away. Ayan, hindi lang niya talaga maunawaan how it can be good news at all na ang kanyang mga niligtas ay hindi tiyak ever kung sila ay maliligtas. So, ito ang Perseverance of the Saints ito yung paraan ng pagtuturo ng Canons of Dort, nagbibigay diin at nagbibigay linaw na ang mga mananampalataya ay magkakasala pa rin at maaaring mahulog sa matinding kasalanan pero iingatan sila ng biyaya ng Diyos. At again, naglilinaw din na hindi na yung ending lang ang ibabalik ka ng Diyos sa huli, kundi na ang gagawin ng Diyos maging sa iyong pagkakahulog, He will preserve you all throughout. Yun ang katuruan ng Canons of Dort about it. At kung nais pa nating magbigay ng linaw, ito ay nagbigay ako ng isang cursory overview, isang magandang makatulong sa atin na mas to really understand what
the Reformed teaching is on perseverance of the saints, rather than to get our ideas from yung mga sources na not fairly representing kung ano talaga yung ating pananampalataya. At ito'y nakakatulong, and it is yung presentation nila is really geared towards para ipakita sa atin yung kahalagahan ng assurance at kung paano ito ay magdudulot sa atin ng kabanalan at mas mainit na pag-ibig sa Diyos. So, at this point, meron bang mga tanong, questions, comments, and questions? Salamat, Brother IE, sa lecture. Tapos na ba? Hindi pa naman. Ano mahaba pa, no? Well, natapos na yung five ano, heads of doctrine. Five heads of doctrine. Yung question ko lang, yung canons of Dort ba, bro? Out of curiosity lang. Kumbaga may ano din, meron pang kumbaga may flaw or may pwedeng i-argue pa ang mga modern Arminians, kumbaga. Meron pa ba? Kasi kung yung time nila nung 16th century nga ba or 15th century or basta yung time nung Canons of Dort nung nabuo yun, and yun nga is pang sagot dun sa mga remonstrant. Kung dun lang natapos na, bakit kaya sa panahon natin ngayon, sa modern times natin, may mga, yun nga, natanong ko na before yun, na may mga Armenians pa rin, di ba? No, kumbaga, maano pa rin yung mga semi-Pelagians, no, na tumutubo pa din. Although alam natin si Satan yung nag-ano nun. Pero parang nakaka-curious lang, baka meron pa tayong kailangan malaman ba na at least alam lang natin i-argue back or i-rebut sa kung sakaling may naiisip pa rin sila na na misrepresentation or caricature towards canons of Dort. And may isa pa akong question. Actually, sa aking panukat, yung arguments ng modern Armenians ngayon ay less sophisticated than the arguments from before. So actually, mas buo na yung makukuha mo sa canons of Dort. Ang problema din ngayon ay hindi kasi din binabalikan yung canons of Dort mismo or hindi siya ginagamit. At parang nag-stay within the popular lines of argument at yung mga rhetorics that are not actually helpful. So tingin ko, the canons of Dort are still quite reliable at parang comprehensive in their answers. At tingin ko nasasagot din nila yung mga modern arguments ng mga modern Armenians. At kaya lang lumalabas din yung mga patuloy pa rin lumalabas yan kasi I think relative to the canons of Dort, I think nanineglect lang kasi yung canons of Dort. I think with more na pag-review sa kanya at paggamit sa kanya, I think it can be silenced kung mas utilized yung canons of Dort. So far talaga, yung modern Armenian arguments are, sa totoo lang, medyo mabababaw. They're really not at all even yung worth comparing dun sa mga sinasagot sa dito sa canons of Dort. Lalo na kung titingin nyo yung rejections, madami sa mga rejections, di ko na at all dinaanan kasi talagang pinansin nila yung all the subtle fine arguments ng mga Armenians at sinagot nila dito. Madami doon, baka hindi natin at all naiisip or baka di natin maintindihan, pero in-address din nila yun dito. Yung naman, yung second question ko lang is, ang ganda lang nung shinare mo kanina na parang nagbigay sa'yo ng comfort with regards dun sa perseverance of the saint, no? Sa akin naman, ang nakita ko na kumbaga parang naging comfort ko nung nabasa ko yung Ephesians 1:13, bro, yung sinil ang mga elect na ni Holy Spirit, na parang there's no way na yes, magfo-fall tayo, pero hindi tayo aalisan ng banal na espiritu, di ba? Although may command na do not grieve the Holy Spirit, pero there's no
such teaching naman yata talaga na umaalis ang Holy Spirit, bro. So, ano mo lang yun, liwanagin mo lang din yun kung mali yung understanding ko na kapag nagkamali tayo, aalis ba talaga? Pero sa akin, hindi siya aalis kahit na magkasala tayo ng matindi. No? Nandoon si Holy Spirit. And yun yung naging comforting sa akin. At last one, yung mediation ni Christ na nasa langit siya, nasa right hand siya ng Ama, pero still interceding. Kaya kahit nagpo-fall daw tayo, kahit nasa fall tayo or na-fall tayo, nag-i-intercede pa rin si Jesus. Napaka-comforting ng malaman. Diba, no? Na grabe yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. And so, yung sinabi ko about yung tungkol sa langit, na yun yung isa sa first arguments that really closed the argument for me tungkol sa perseverance of the saints. Noong una ko siyang pinag-aaralan. Actually, eventually, what I found more convincing as arguments, yun lamang yung una na sa langit lahat tayo nagpe-persevere. So, naniniwala tayo na may ganun talaga. So, parang logical lang para sa akin yun. Pero may mas matibay sa aking argument, dalawa na and actually mentioned in the Canons of Dort in the rejections. Isa ay yung sabi sa Romans 5 na much more shall we be saved. Kasi nga, while we were enemies, Christ died for you. Ipinakita niya yung pag-ibig. How much more now that we are reconciled will we be saved? Mas sigurado ka ngayon. Kung dati kalaban ka, niligtas ka ng Panginoon. Tapos, edi lalo na ngayon, edi kinupkup ka na niya, anak ka na niya ngayon, mas lalo kang tiyak na ililigtas ka niya. So parang nakakalimutan ngayon, so maliban sa future na tayo umaasa sa isang future glory, kung bumalik ka naman, mas malala ka noon nung inibig ka ng Diyos. At ngayon, ay isa ka ng anak ng Diyos, yung pagkakasala mo. At tingin mo ba nung niligtas ka niya, hindi niya alam na magkakasala ka. Yun. So, kung dati kaaway ka, niligtas ka niya, much more now shall you be saved. Isa yun. So, maliban nga din doon, yung binanggit mo, the intercession of Christ, na also part of the equation na binibigay ni Paul sa Romans 5, and then yan sa Romans 8, yung intercession, and also the sealing of the Holy Spirit also in Romans 8. So, lahat yan ay kabit-kabit na realities about parang may isa lang tinutukoy ni Paul about kung paanong inibig ka ng Diyos noon at yun ding pag-ibig na yun is by sealing with the Holy Spirit, and also yung experience mo noon is that the Christ continues to pray for you. At yun yung isa nga sa mga, kaya number 2 favorite kong Puritan, si Thomas Goodwin, ay dahil sa kanyang libro na The Heart of Christ in Heaven for Sinners on Earth. At yung kanyang mensahe ay paanong yung sinasabi sa atin sa Biblia kung ano ang naramdaman ng Diyos ni Kristo habang siya'y nasa langit, even surrounded by saints, surrounded by the holy, glorified saints and God. Diba? Tapos yun na ang nasa kanyang paligid. Baka iniisip natin ngayon na Christ is now annoyed with the sinners na hindi pa rin nagbabago. At yung sinabi niya at sa binuklat niyang Biblia, sabi niya, kung titignan mo lahat ng pahayag na tungkol kay Jesucristo habang siya'y nasa langit, ang kanyang puso para sa mga makasalanan ay patuloy pa rin pag-ibig. He continues to pray for us. Yun yung nandun. So, it's also very beautifully captured in Article 26 of the Belgic Confession. So, yun, yung mga recommend ko si Thomas Goodwin, Heart of Christ, and Belgic Confession, Article 26. Brother I.E., since sinabi nyo na, nililinaw sa atin ng Biblia na ang buhay ng isang mananampalataya dito sa lupa, hindi ibig sabihin kung tayo ay ligtas na, hindi na nga tayo nagkakasala. Magkakasala pa rin because we are still in the flesh and that is the remaining sin. But
dinuturo din sa atin na tama lang na magkaroon tayo ng assurance of salvation. Dahil nananampalataya nga tayo. So, lumalabas ang having the assurance of salvation, hindi naman masama ito, kundi mas makakabuti for us to live a godly life. Narinig niyo na ba yung iba, kasi iba na ko, nakikita ko sa social media, sinasabi ganun, where, eye-catching yung mga title nila, na sinasabing, parang ganito marami ding Christians ang mapupunta sa hell. Sabing ganon. Parang nakakalitong kung iisipin. Kasi kung Christian ka, dapat safe ka. So how is it, masasabi nila maraming Christian magugulat daw na pag namatay daw sila, ay marami palang makikitang Christians na nasa hell. Dahil kino-quote din nila yung Matthew 7:21 na mga nagtanong kay Jesus na sila'y may assurance na nagtataka, bakit gumawa kami ng rito ganyan? And yet, hindi sila kinikilala ng Panginoon. So yun daw, pagpapatunay na maraming magugulat na Christians ngayon, kahit pa nagsasabing may assurance, and yet magugulat na pag namatay sila, ay hindi pala sila sa Panginoon, kundi nasa hell sila. Bakit kaya gano'n? Ayun, kasi nga, yung pwedeng ba mangyari na magkaroon ng false assurance ang isang professing believer, at yung false assurance na yun ay ibig sabihin yung kanilang pananampalataya ay hindi totoo at hindi sila tunay na kumapit kay Jesucristo para sa kanilang kaligtasan, at hindi yun yung kanilang sinandigan bilang kanilang katuwiran. Actually, yung Matthew 7:21 ay isang example nun na sa totoo lang, hindi sila sumampalataya kay Jesucristo para sa kanilang kaligtasan. At yung kanilang inaangkin actually ay, did we not do all these works in your name? Did we not prophesy in your name? Di ba kami gumawa ng maraming mga gawa? So, una, hindi ba ang kanilang kinakapitan ay ang kanilang paggawa? Isa yun, na nagpapakitang ang hindi sila kay Jesucristo tumitindig at humihingi lamang sa awa at biyaya ng Diyos na siya iligtas. Ang kanilang patunay maging sa harap ni Jesucristo ay sabihin, ito, mayroon kaming mga gawa. So, yun ay pagpapakitang hindi sila tunay na mananampalataya. Kaya nga, sinasabi ng teaching from the Canons of Dort, maging sa ating Confession of Faith, Chapter 18, na yung assurance of grace ay founded first of all in the promises of the gospel. At yun yung kinakapitan ng mananampalataya. Hindi siya tungkol doon sa hindi siya nagpe-presume dahil meron siyang nakikitang kabutihan sa kanyang sarili, meron siyang mga nagagawang mga miracles o kung ano paman, or something mighty great works or impressive works, kundi na ayon sa pangako ni Jesucristo, ang sumampalataya sa Kanya ay maliligtas. At ako ay kumapit sa Kanya at kaya ako may katiyakan ay dahil tiyak ako kay Jesucristo, hindi sa akin. Yun yung tunay na katiyakan, yun yung tamang pagkakalagay ng assurance based on Christ, founded on Christ and the promises of the gospel, confirmed by fruit. Ibig sabihin, may yung fruit in us ay dagdag lamang, nagpapalakas ng ating assurance, pero hindi yun yung basihan at hindi dapat yun yung pinakapatunay. Ang pinakapagsisimulan nun ay yung pananampalataya kay Jesucristo. So yun yung nililinaw about assurance of grace. It's about assurance in Christ at hindi assurance about ourselves or assurance even about our faith. So hindi nga tamang sabihin na hindi nga tama yung ganun, tamang sabihin ng iba na merong mga Kristiyanong nasa hell. Merong mga nag-aakalang sila ay Kristiyano at nagpo-profess na sila ay mga tagasunod ni Kristo, pero sila ay hindi
maliligtas. Yun mismo yung sinabi ni Kristo, not anyone who says to me, Lord, Lord, will be saved. At kasi hindi sila tunay na sumampalataya kay Jesucristo, umaasa pa rin sila sa kanilang mga gawa, hindi sila tunay na kumapit sa biyaya ng Diyos lamang kay Jesucristo lamang at sa pananampalataya lamang. So, yun ay mga mali ang kanilang pinaglagakan ng kanilang assurance at pananampalataya, kaya hindi sila maliligtas. So, merong mga Christians na hindi maliligtas. Pero ang lahat ng mga hinirang, ang lahat ng mga sumampalataya kay Kristo, lahat sila maliligtas. So, anyway, doon nagtatapos ang ating time. Sa ngayon, let us close in prayer. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong mayamang biyaya na sa inyong ang salita, inahayag nyo sa amin na ikaw ang nag-iingat at ikaw ang unang umibig sa amin, maging nung kami mga kaaway pa, ay sinugo mo si Jesucristo para mamatay para sa aming kasalanan. At kaya nga, mas lalo na ngayon na kami, iyong mga anak na kinupkup mo na maging bahagi ng iyong pamilya at na binihisan mo ng katuwiran ni Jesucristo, mas lalo kaming may katiyakan na kami ililigtas mo at iingatan mo. Kaya nga, salamat Panginoon sa iyong pagtuturo ng iyong pag-iingat na nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagtuturo sa amin na lalong magpakumbaba sa yaman ng iyong biyaya at nang sa gayon kami laging nagpapasalamat na nagpupuri lamang sa iyong maluwalhating biyaya. Tulungan mo kami na maunawaan na ang aming buong buhay ay nakakapit lamang sa iyong biyaya, nang sa gayon ang aming buong paglakad ay mapuno ng pagpapakumbaba at pagpupuri sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.